Tingnan mo kung sino ang dumating. Parang kotse ni Shengzong sa labas. Tingnan mo, okay ba ang hairstyle ko? Kailangan ko bang mag-retouch ng makeup? Hoy, saan kayo pupunta? Swertehan lang. Sabi nila, si Shengzong, ang pinakamayaman, ay mabait at gwapo. Kung mapansin niya ako, akyat agad sa langit, di ba? Ate Huilan, sama ka na. Ayoko. Si ako na lang. Malapit na, malapit na. Bunso? Bakit si Bunso? Bakit ang daming sumusunod sa'yo kahit saan ka pumunta? Pupunta lang ako sa CR ng sarili naming hotel. Sasama pa rin ba kayo? Iniutos ng lolo mong si Ji Sheng na dapat laging nakasecure ang kaligtasan mo. Lolo! Bunso, maghiwa-hiwalay tayo at hanapin siya. Kung magkaroon lang ng kahit konting sugat si Bunso, lahat tayo dito ay malalagot. Ingat. Tita Lan, okay ka lang ba? Pasensya na. Okay lang, huwag kang matakot. Okay ka lang po ba? Sa susunod sa loob ng hotel, huwag kang biglang tatakbo ng ganyan. Kung nabuhusan ka ng mainit na mantika sa mukha, ang sakit-sakit nun, di ba? Salamat, magandang lola sa pagsagip sa akin. Sabi ng lolo ko, dapat tumanaw ng utang na loob. Magandang lola, ano ang gusto mo? Kayang-kaya kong ibigay sa'yo. Trabaho ko lang na iligtas ka. Paano ako hihingi ng kapalit sa'yo? Nabasag yung pagkain. Manager, kung gusto mong bawasin sa sahod, ako na ang sasagot. Hindi na kailangan, Tita Lan. Mahirap lang ang buhay mo. At lagi ka namang tumutulong sa amin. Huwag kayong mag-alala, kayong dalawa. Sinisiguro ko hindi kayo paparusahan ng manager. Kanina, sinabi niya na nag-iisa lang ang magandang lola. Alam ko na kung ano ang ibibigay ko sa'yo. Hanapin natin sa kabilang dulo. Magandang lola. Hintayin mo ako. Shengzong, sa bidding para sa Chengguang Project, binabaan ng kalaban ang presyo nila ng 5%. Mukhang determinado silang manalo. Huwag mo nang pansinin. Tungkol sa overseas branch, ang kanilang agresibong plano sa pagpapalawak ng merkado, ang hiling nila, Ay tanggihan. Lolo! Tao. Lumabas muna kayo. Ano? Gusto mong pakasalan ko ang nagligtas sa'yo para maging asawa ko? Oo, kung hindi dahil sa kanya, hindi mo na makikita ang iyong paboritong apo. Tungkol dito, dapat nga nating pasalamatan siya ng mabuti. Pero, ganito na lang. Papabigyan ko ang hotel na magbigay sa kanya ng 10 milyong piso bilang bonus. Hindi pwede. Gusto ko siyang maging lola ko. Naku, lolo, sama ka na lang para makilala mo siya. Ate Lan, ate, 6 na buwan ka nang tuloy-tuloy na nagtatrabaho ng walang pahinga. Bakit ka ba nagpupursige ng ganyan? Malaki ang gastos ng anak ko at ng manugang kong babae. Kailangan kong tulungan silang mag-ipon. Ang bait mo naman sa mga anak mo. Mabait din naman sa akin ang anak ko. Para lang mabilihan ako ng regalo sa birthday ko. Ngayong weekend, mag-overtime pa siya. Talaga? Chen Huilan, nabuhusan ng pagkain ang private room 303. Pakilinis nga. Sige, parating na. Ate Lan, sige, magtrabaho ka muna. Alis na ako. Ako ang taya ngayon. Huwag kayong mahihiya sa akin. Halika. Husin, totoo ngang mayaman at mapagbigay ang asawa mo. Kumusta po? Bakit nandito ang nanay mo? Huwag mong sasabihin sa mga kaklase ko na tagalinis lang ang biyenan ko. Anak, Anak, Anong pinagsasabi mo diyan? Halika't maglinis ka. Shin, yung matandang tagalinis kanina, bakit tinawag niyang anak ang asawa mo? Narinig ko rin. ikaw. Huwag kayong mag-imbento ng kung ano-ano.
Ang tatay ko ay tagapamahala sa sangay ng Shengshi Group. Sa estado ko, paano ako mag-aasawa ng anak ng isang maruming tagalinis? Pasensya na po. Nagkamali lang ako ng pagkakilala kanina. Nakakagulo po. Pwede po bang iangat ninyo ang paa? Hindi naman siguro siya magkakamali sa sarili niyang anak, di ba? Kanina, nabuhusan ng sabaw ang sapatos ng asawa ko. Dahil sinabi mong nakagulo ka, lumuhod ka, at punasan mo ang sapatos ng asawa ko bilang paghingi ng tawad. Ha? Ngayon, maniniwala na sila. At Baka nagka-misunderstanding lang tayo kanina. Mahirap din naman ang trabaho ng tagalinis. Huwag na nating apihin ang dangal ng iba. Anong dangal ang pag-uusapan ng isang tagalinis? Hermes ang sapatos ko. Mahigit 20,000 piso ito. Pinapahiran mo lang siya, pinaparangalan mo na. Punasan mo na. Buwan-buwan, 30 araw kang nagtatrabaho, 5,000 piso ang sahod mo. Bakit ngayong buwan, 4,800 lang ang ibinigay mo? Malamig kasi. Gusto kong bumili ng sapatos na may balahibo sa loob para sa trabaho. 50 piso lang ang pwede. 200? Makakabili na yan ng 4 na kilong dog food para sa alaga namin. hindi ka marunong umintindi, ano? Pinapahiran ka. Ayaw mo pang punasan, ano? Halika, hanapin natin ang supervisor mo. Ma, huwag kang magalit. Ang asawa ko kasi, mahilig sa reputasyon. Kung kanina ay inamin naming ikaw ang nanay ko, matatawag siyang anak ng janitor. Ng mga kaklase niya. Kaninang umaga, humingi ka sa akin ng 3,000 piso para lang pala ilibre sila. Yaozu, ipinagbili ko ang bahay natin sa probinsya para lang makabili ka ng bahay dito sa lungsod. Lahat ng kinikita ko ay ibinibigay ko sa iyo. Paano mo nagawang lokohin ang nanay mo? Ako, isang solong anak mula sa lungsod, ay nagpakasal sa pamilya nyo. Dapat nga, pinapakain mo ako ng mabuti. Humingi lang ako ng pera, nagdadabog ka pa. Wala akong kakayahan. Kung walang kakayahan, maghanap ng paraan. Sinabi mo na ba sa kanya ang tungkol kay Amo Liu? Ma, mag half day leave ka sa isang araw. Nagkagusto sa iyo ang amo ko. Makilala mo siya. Yung amo na. Nambubugbog sa dating asawa? Ma, huwag mong tingnan lang ang kanyang mga pagkukulang. Mayaman siya. Kung pakakasalan mo siya, hindi na tayo laging aalaskahan ni Xiaoxin na mahirap tayo. Ma, para sa akin na lang. Pwede ba? Pero, hindi ito pakikipag-usap. Ito ay pabatid, matanda ka na. Kung gusto mong alagaan ka ng anak mo pagtanda mo, sumunod ka na lang at magpakilala. Noong pinakasalan kita, dahil lang sa sunod-sunuran ka. Siyempre, susunod ako sa'yo. Natatakot lang ako na ayaw pumayag ng nanay ko. Huwag kang mag-alala. Kung hindi siya pakakasalan ang amo mo, sa kalsada siya matutulog. Hindi siya maglalakas loob. Anak, kung buhay ka pa, siguradong hindi mo ipagkakanulo ang nanay mo, di ba? Pero kung hindi ako susunod kay Yaozu, wala na akong matutuluyan. Opo? Magandang lola, ako si Tao Tao. Naalala mo pa ba ako? Siyempre naaalala kita. Paano mo nalaman ang numero ko? Kasi nakita ko ang ID mo. Alam kong pangalan mo ay Chen Kao Zitolan. Ang tagapamahala ng bahay tuluyan ay binigay sa akin ang numero. Yung karakter na iyon, binabasa na Huey. Lola Huilan, pwede bang pakasalan mo ang lolo ko para maging tunay kong lola? Ha? Lola Huilan, gusto mo bang pakasalan ang lolo ko at maging tunay kong lola? Hindi pa nga ako pumapayag, pinag-isipan mo na ang kasal? Lolo, hindi ka na bata. Malaking bagay sa buhay. Wala ka bang pag-aalala? Ganito kalaki, hindi ka pa rin nagpapakabait. Ang pag-aasawa ay hindi laruan. Hindi pa nga kami nagkikita. Paano naging usapang kasal ito? Kung ganoon, pumapayag ka bang makipagkita kay Lola Huilan? Ako na ang dayos ni pagitan niyo.
Wala akong pakialam. Kung hindi mo sasalubungin si Lola Huilan, mag-aayuno ako. Ikaw, Tagapamahala Wushuang. narito na ang nanay mo. Kung pagsasabihan ka niya, ako, ang lolo mo, hindi ako makikialam. Alam ko na ang lahat. Huwag tao-tao. Magaling. Ha? Hindi? Anak, ikaw. Tay, sa mahabang panahon, napakahirap ng pinagdaanan ninyong mag-isa. Ngayon, ang pamilya Sheng ang pinakamayaman. Dapat na rin kayong humanap ng isang taong mag-aalaga sa inyo para makasama sa nalalabing buhay. Nang ampunin kita noon, isinumpa kong hindi maghahanap ng ina para sa iyo. Natatakot akong maapi ka. Hindi pwede. Wala akong pakialam. Kung hindi mo sasalubungin si Tita Huilan, mag-aayuno ako. Ay nako, tunay nga kayong mag-ina. Sina, kung ganoon ang tiyaga ninyo, makikipagkita na lang ako sa kanya. Tingnan natin kung talagang kasing ganda siya ng sinasabi ninyo. Assistant Jen, humanap ka para sa akin ng uniforme ng guwardiya. Ito po ang aming menu. Guardia! Ang mahal pala dito sa restaurant na ito. Sa totoo lang, hindi naman ako masyadong gutom. Baka pwede tayong umorder na lang ng isang gulay. Si, Siye po. ipagpapatuloy ko na ang pagpapakilala sa sarili ko. 45 anyos na ako. Trabaho? Guwardiya, 3,000 piso lang ang sahod ko kada buwan. Kayo po? Ako ay isang guard. Excuse me po, makikistorbo lang. Ang in-order po ninyong Caesar salad, 128 piso ang isa. Gagawa na po kami. Sandali lang. Sabi mo, 3,000 piso lang ang kinikita mo kada buwan? Hindi mo naman kayang itreat ang pagkain natin dito. Toto, Kung wala kang pera, bakit ka pa nagpa-blind date? Bakit umalis si Lola Huilan? dahil ba sa mahirap lang ako? Buti na lang hindi ko sinabi sa kanya na ang pamilya namin ang pinakamayaman sa buong bansa. Hindi ganon si Lola Huilan. Tao. Lola Huilan! Sa wakas, lumabas na kayo. Ang mahal-mahal sa tindahang ito. Hindi mo kayang librehin. Hindi ko rin kayang librehin. Isang letsugas, 128 pesos. Sa 128 pesos na iyon, nakakabili na ako ng isang kariton sa palengke. Hindi ka ba nandidiri sa akin bilang isang guwardiya? Siyempre naman hindi. Ako nga, tagalinis. Pareho lang tayong naghahanap buhay gamit ang sariling kamay. Hindi nakakahiya iyon. Kung mayaman ka, baka hindi pa ako makipag-blind date sa iyo. Hindi tayo magkatapat ng estado. Mukhang hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ang totoo kong pagkatao. Heto na ang barbecue. Masyadong maganda ang negosyo ng tindahang ito. Kaya ang may-ari, wala ng oras para mag-ayos. Pero magkababayan kami. Tiyak na malinis ang kanyang mga paninda. Pwede kayong kumain nang walang alinlangan. Ito ang pinakamasarap na kinain ko. Ay, hindi pa ba nakakain ng barbecue si Tao Tao? Ang kinakain ko araw-araw, lutong nutritionist lang sa bahay. Mababa ang sahod ko, kaya hindi ko pa nabibigyan si Tao-Tao. Ng mga ganitong pagkain. Kahit mahirap, huwag pahirapan ang bata. Tao Tao, kung gusto mong kumain ito sa susunod, sabihin mo lang sa akin. Okay ba? Ang tagal ko nang hindi nakakain nito. Kumain ka ng delata. Oh, salamat. Magandang Lola, gusto kong kumain ng delata. Halika. Bubuksan ko para sa iyo, Lolo. Akin na. Baka maipit ang kamay mo. Sa totoo lang, ang ganitong dilata, kailangan lang ibabad sa mainit na tubig para madaling mabuksan. Lao Sheng, kain ka rin ng isa. Siya. Aray. Nabahiran nga mantika ang manggas.
dito? Anak mo ba ito? Oh, Bakit ba parang pamilyar sa akin ang kanyang anak? anong nangyari sa iyo? Wala. Parang kasi magkamukha ang anak mo at ang anak ko. Pero, wala na ang anak ko. Wala na! Saan siya pumunta? Huweilan. Anong nangyari? Tigilan mo na yan, Huweilan. Gumuho yung pinaplano nating pabrika sa barangay. Yung anak mong babae at lalaki, naipit sa ilalim ng isang malaking poste. Huweilan. Huweilan, Ano? bilisan mo. Hindi. Hindi. Anong ginagawa mo? Saudi. Team Leader Wang. Yung dalawa kong anak, kumusta na sila? Sila'y sa kasamaang palad, naipit sa magkabilang dulo. Ng isang malaking poste. Pero base sa kondisyon sa lugar, isang tao lang ang kaya naming iligtas. Kung lalaki o babae ang ililigtas, ikaw ang bahala magdesisyon. Hindi pwedeng mangyari yun. Iligtas mo sila. Alam kong mahirap pumili, pero kung mag-aantay pa tayo, wala nang maililigtas. Iligtas ang anak kong lalaki. Ako ang ama ng mga bata. Iligtas ang anak kong lalaki. At si Jaudi. Anong kalokohan yan? Yung batang babae, maihahambing ba yan sa anak kong si Yaozu? Ang lalaki ang mag-aalaga sa iyo pagtanda. Sa bagay na ito, huwag kang magpaloko. Iligtas ang anak kong lalaki. Iligtas ang anak kong lalaki. Iligtas ang anak kong lalaki. Tingnan mo naman, bakit nangyari sa kanya to? Paano na ngayon? Sa huli, ang lalaki pa rin ang pipiliin. Saudi. Huwag kang malungkot. Baka naman buhay pa ang anak mong babae. Nakaligtas siya sa guho. At baka naman inaampon na siya ng mabuting pamilya. Inampon? Salamat, Lao Sheng. Ako rin ay lubos na umaasa. Ang aking anak na babae ay hindi namatay. Pero noong mga panahong iyon, hindi siya nailigtas. Huwag kang malungkot, Lola. Basta ikaw at si Lolo ay magpakasal. Hindi ba't parang may anak na babae ka na? Narinig ko lang ang tungkol sa iyong anak na babae. Paano naman ang iyong anak na lalaki? Ang aking anak na lalaki. Mabuti naman siya sa akin. Kung talagang mabuti siya sa iyo, paano niya hahayaan na ganito ang kalagayan mo at nagtatrabaho pa bilang tagalinis? Napakahirap na trabaho. Huwilan, tingnan mo, tayong dalawa, pareho tayong nag-iisa. Kung hindi ka naiinis, kung ako ay isang gwardiya, magpakasal na tayo. Bibigyan kita ng tahanan. Halika, maghanda na. Ang magandang Lola ay sa wakas. Kasama ko na sa isang talaan ng pamilya. Lolo, hindi ba't may regalo ka pa na ibibigay sa magandang Lola? Huwilan, iunat mo ang iyong kamay. Nasaan si Huwilan? Ito ang susi ng ating bahay. Mula ngayon, may tahanan ka na. Oh, Lolo, hindi ba't sinabi mong hindi sasabihin kay Lola na tayo ang pinakamayaman? Bakit dadalhin pa si Lola sa bahay na bakasyunan? Hindi na tayo pupunta sa bahay na bakasyunan. Matagal ko nang pinapaghandaan ng tagapangasiwa. Lao Sheng, may ganito kalaking bahay ka pala. Hindi isa lang, ang buong gusali ay. Yun.
Ito ang bahay ng aking matandang kasamahan sa digmaan. Umalis na sila, kaya't patuloy kong inuupahan. Kung gayon, mula ngayon, hatiin natin ang upa. Ha? Hindi rin ako dapat tumira ng libre sa iyo. Sige na, susundin ko ang sinasabi mo. Dahil ito na ang ating bagong tahanan. Kung gayon, ako na ang magluluto. Pwede. Magluto! Tao. Nanay, Oo, Wushuang, Huilan, dumating na si Wushuang. Tita, maligayang bagong kasal. nanay, kain ka. Kung ang aking si Zhaodi ay maging katulad ni Wushuang sa ibang pamilya, ang sarap sana noon. Anong nangyari, tita? Sa edad kong ito, ngayon lang ako nakakatanggap ng bulaklak. Ang bango nga. Salamat. Maghugas ka na ng kamay at kumain na tayo. Halika. Umupo ka. Yung luto ni Lola mas masarap pa kaysa sa katulong namin sa bahay. Ikaw? Kayo sa bahay nyo may katulong? Oh, si Wushuang kasi, nagtrabaho siya bilang katulong sa mayamang pamilya. Tama. Mahirap din siguro ang trabaho mo. Ngayong araw, Tita Lan magpapakain sa'yo ng mabuti. Kukuha ako ng sabaw. Say, sa tingin ko, si tita ay napakabait talaga. Baka naman aminin mo na sa kanya na pinakamayaman tayo. Kung ganito, hindi ko maibigay ang regalo ko sa kanya. Naghanda si Mama ng 10 kilong ginto. Si Inanya? Heto na ang sabaw. Hailan? May sasabihin ako sa'yo. Yung kalagayan ko kasi. Ay, huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam kung guwardiya ka. Magkapantay lang naman tayo. Walang pressure sa buhay. Basta hindi ka malaking negosyante. Ang totoo, gusto ko lang sabihin sa'yo. Ang ibig sabihin ni tatay, ganoon din ang nararamdaman niya. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na magpakatotoo ako? Kanina, sinabi ni tita na kapag kasama ang isang malaking negosyante, magkakaroon ng pressure. Pag-ibayuhin muna natin ang relasyon. Halika. Ito na lang, yung ungi daw andaan at 88 per table. Birthday party naman ito. Ayoko namang maging masyadong kuripot. Oo. Bukas ang birthday. Bukas ang birthday? Hindi ba't bukas ang birthday ni nanay? Bukas, ipagdiriwang na natin ang birthday mo. Kumusta, Nay? Bukas, ang manugang mo ay magpapa-birthday party daw sa'yo. Ha? Magpapa-birthday party sa akin? Oo, Nay. Siguro, gusto niyang gamitin itong pagkakataon para humingi ng tawad sa'yo. Yung nangyari noon, kalimutan na natin. Mahalaga ang pagkakaisa ng pamilya. Sa hinaharap, magkasama lang tayong mamuhay ng maayos. Salamat, Nay. Lao Sheng. Sabi ng manugang ko, magpapa-birthday party daw siya sa akin. Mukhang sa puso nila, nandoon pa rin ako. Totoo ba? Ang galing naman. Halika, kumain ka ng prutas. Oo, Wushuang. Anong ginagawa mo? Ayon sa tatay ko, pupunta ka sa birthday party. Halika, pumili ka ng gusto mong damit. Ako ganito na ako katanda. Hindi na kailangang mag-ayos, diba? Ano ba yung sinasabi mo? Hanggat ang mga wrinkles ay wala sa puso, bata pa rin tayo. Ayaw mo bang maging maganda sa pagdiriwang ng birthday?
Gusto ko. Ayan, di ba? Tara, subukan natin. Lolo, sa tingin mo ba si Mommy ay pipili ng magandang damit para kay Lola? Siguro. Handa ka na ba? Papasok na ang bida ng nakasisilaw. Ang ganda-ganda ni Lola! Ang ganda. Wushwang? Saan mo nakuha ang napakaraming magagandang damit na ito? Mukhang hindi naman mura ito, no? Yun ako. Binigay ng anak ni Amo Sheng. Katulong ako sa bahay nila. Madalas niya akong binibigyan ng mga gamit. Katulong ka sa bahay ni Amo Sheng? Ang daming benepisyo pala. Kailangan pa ba nila ng tagalinis? Kailangan mo nang umalis. Hindi na ako makakasama sa iyo ngayon. Hindi ako makakapag-leave sa opisina. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Siya. Alis na ako. Si. Kumusta na ang mga inayos? Tita, Bianan ay talagang pangkalahatang tagapamahala ng Longding Villa, isa sa ating branch. Naipasa ko na ang utos na ipromote siya bilang Vice President. Dahil mabait naman sila kay Huilan, ang pagiging Vice President na ito ay ituring na nating gantimpala sa kanila. Hindi ba sa Longding Villa sila ngayon nagdiwang ng birthday ni Huilan? Magpabantay ka. Si, Ay, nako. Ang ganda talaga ng paghahanda ngayon. Ma, nasaan si Papa? Papa mo maaga pa lang ay tinawag na ng mataas na amo. Babalik na lang siya. Mahal, ang birthday party mo ay napakagrandeng handaan. Pagdating ng nanay ko mamaya kapag nakita niya ito, mas lalo siyang magsisikap sa pag-aalaga sa atin. Dumating na nanay mo. Oo, narinig kasi ng nanay ko na maghahanda ka ng birthday para sa kanya kaya tuwang-tuwa siya. Hoy, sunduin ko siya. Ano ba ang ibig sabihin ni Yaozu? Hindi kaya akala niya para sa nanay niya ang handaang ito? Kahit pa magkaaraw ng birthday ang biyenan ko at ang aso ko, hindi ko siya ipagdiriwang. Kung akala niya para sa kanya ang handaan na ito, hayaan nating mapahiya siya sa harap ng lahat. Bienan, Xiao Xinong. Ay nako, Bienan, ang ganda-ganda mo ngayon. Mukhang matagal mo nang inaasam ang party na ito, ano? Oo nga. Salamat kay Xiao Xin sa pag-ayos ng birthday party ko. Hindi ko ito makakalimutan, anak. May meeting ang tatay mo kasama si Ginoong Wang. Baka may mahalagang trabaho na ipagkakatiwala sa kanya. Magsimula na tayo. Salamat sa inyong pagdalo sa kaarawan ng isa sa pinakamahalaga sa buhay ko, isang miyembro ng pamilya. Ma, narinig mo ba? Sabi ni Xiaoxin, pinakamahalaga ka sa kanya. Kasi hindi ko pa siya naipagdiwang ng birthday kailanman, kaya gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para humingi ng taimtim na paumanhin. At sana'y maging saksi kayong lahat na narito ngayon. Mula ngayon, dodoblehin ko ang pag-aalaga sa kanya. Sa bawat kaarawan niya mula ngayon, seryoso akong magdiriwang. Sige. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang pinakamahalagang bisita ngayong araw, ang birthday celebrant. Sina, Ma? Ma, dahan-dahan. Lucky, maligayang kaarawan. Mahal, hindi ba para sa kaarawan ng nanay ko to? Nanay mo? Sabi ko, kaya pala gustong-gusto niyang sumama kanina. Akala ko, magkakaarawan pala siya ng aso ko. Nakakaloka naman to. Para sa aso ang party? Tapos nakisali pa siya ng walang hiya. Nay, ako.
Ganun pala. Nagkakamali lang pala ako. Para pala sa aso ang handaan. Di ituloy mo na lang yan para sa kanya. Hoy, 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 naku. Pero dahil nandito ka na, sabay na tayong magdiwang. Si Lucky naman namin, hindi magagalit yan. Honey, suotin mo na ng birthday hat ang nanay mo. Ito, ako. Yaozu. Para sa aso, yang sombrero. Kaya kong tiisin ang lahat para sa'yo, anak. Pero yung dignidad ko, hindi. Nay, tiisin mo na lang muna. Pakiusap. Kung ayaw mong magsuot, hindi na ako kakausapin ni Xiaoxin. Isa na lang ang anak ko. Basta, masaya silang mag-asawa. Kahit naapi ako, tiisin ko na lang. Nagkasala kaya ang biyenan kay Hushin? Ganyan si Hushin sa kanya? Tama ang sinabi mo. Nung ikinasal kami, 300,000 pesos lang ang dowry. Hindi pa umabot ng 200 gram ang 3 gintong alahas. 100,000 pesos ang wedding gown. Sabi niya, isang beses lang daw isusuot sa buong buhay, kaya upahan lang ang pwede, hindi bilhin. Kaya laging mababa ang tingin ko sa sarili ko kumpara sa iba. Ang galit na to, isusumbat ko to sa kanya, habang buhay. Xiaoxin, wala talaga akong pera noon. Pero wag kang mag-alala. Ako ay gagawin ng lahat para bumawi sa'yo. Pwede bang patawarin mo ako ngayon? Kung gusto mong patawarin kita, pakasalan mo ang amo ni Yaozu. Isakripisyo mo ang sarili mo para sa mas magandang buhay namin. Pwede kitang pagbigyan sa ibang bagay, pero dito, hindi talaga. May asawa na ako. Ano? Hindi? Mayaman ba siya? Siya, bantay sala lang siya. Pero, Mabuti talaga siya sa akin. Ayos ka, Chen Huilan. Sobrang makasarili ka pala. Wala kang pakialam sa kanila. ako, Alam ko na, hindi talaga siya para sa mayamang lalaki. Hayaan mo na siya. Kung ano ang hindi maibigay ng biyenan mo, ako ang magbibigay sa'yo. Hoy, asawa, ano ibig mong sabihin? Kakatanggap ko lang ng abiso. Personal akong itinaas ni Sheng Zong bilang vice-presidente dito. Longding Villa ay branch ng Shengxi Group. Balita ko, milyon-milyon ang sahod ng vice-presidente. Bilyon-bilyon na siguro ang sahod niya. Asawa, tama ba ang narinig mo? Si Sheng Zong mula sa headquarters, talaga bang personal niyang itataas ang isang empleyado ng branch? Dahil talagang magaling ako, kaya napansin ako ni Sheng Zong. Ma, ngayon, lalo na akong hindi papansinin ng mga magulang ni Xiaoxin. Huwag kang mag-alala. Ganito na lang. Basta pumayag kang maging live-in son-in-law sa pamilya namin, maging adopted na manugang, dumayo ka sa amin. Ang magiging anak nyo ay Hu ang apelyido. Tapos, putulin mo ang relasyon mo sa nanay mo. Saka ko lang papayagan na magkasama kayo. Umapayag ako. Gusto kong maging manugang natitira sa inyo. Sa hinaharap, mag-aalaga ako sa inyong dalawa hanggang sa katapusan. Mula ngayon, hindi ko napapansinin si Chen Huilan. anak, Ang ibang tao, hirap na hirap magpalaki ng anak na lalaki. Hanggang sa kamatayan, walang anak na lalaki ang mag-aalaga sa huli. Sayang ang buhay na ito. bakit? 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 Tinatanong mo ako kung bakit? Tingnan mo ang iyong kahabag-habag na hitsura. Saan man tayo pumunta, ikaw ang dahilan kung bakit ako pinagtatawanan, kung hindi lang dahil sa iyong mababang pinagmulan. Paano ako mamumuhay ng ganito kawalang dangal? Mula ngayon, wala na akong nanay na tagalinis. Ako ang naglilinis? Pinag-aral kita. Pinalaki kita.
Ako ang naglilinis. Nag-ipon ako para sa iyo, barya-barya. Pinakasalan mo ang asawa mo. Nagpamilya. Ako ang naglilinis. Hanggang ngayon, ako pa rin ang nagbabayad ng mortgage para sa iyo. At sa huli, napalaki pa kita ng ganito? Tama na. Nanay, Lucky. Okay ka lang ba? Ikaw, sa piging ng aming pamilya, nag-ingay ka na, okay lang, pero nangahas ka pang saktan ang aming Lucky. Humihingi ka ng tawad kay Lucky. Ipapatigil muna ang meeting. Sige, sa ngayon tapos na ang meeting. Umuwi na muna kayo. Wu Shuang, may nangyari kay Huilan. Dali, pumunta tayo sa Longding Villa. Kung sino man ang nang-api sa'yo, tiyak na gagantihan ko sila ng mabigat na halaga. Humihingi ka ng tawad kay Lucky. Ako, Sino ba ang nag-utos sa'yo na tumayo? Ngayon, buong puso't kaluluwa, magmano ka sa aso namin at humingi ng tawad. wala naman akong ginawang mali. Hindi ako hihingi ng tawad. Yung aming si Lucky, maganda sana ang kanyang birthday party, nasira mo lang. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad sa kanya? Tama. Humihingi ng tawad. Humihingi ng tawad. Oy, Ang damit na to ay custom-made ng pamilya Sheng. Isang set nito ay aabot ng 60 hanggang 70,000. Paano naging suot mo yan? Ninakaw mo sa pamilya Sheng. Hindi. Ito ay ibinigay ng anak na babae ni Sheng Zong. Isang babaeng tulad mo, paano ka makikilala sa anak na babae ni Sheng Zong? Kahit nakilala mo siya, hindi naman siya magpapagawa ng custom-made na damit para sa'yo. tiyak na tagalinis lang siya sa bahay ni Sheng Zong. Ninakaw niya yan. Pa, hindi ba't kakapromote lang sa'yo ni Sheng Zong? Kung matutulungan mo siya ulit na mahuli ang magnanakaw, baka mas malaki pa ang gantimpala niya sa'yo. Ang ibig mong sabihin ay, Anak, halika't tulungan mo ako. Hubarin natin sa kanya ang damit. Ito lang ang pagkakataon nating makilala si Sheng Zong. Huwag kang kumilos. Yaozu, talaga bang hindi mo man lang balak tulungan ng nanay mo? kasal na ako. Ang asawa ko na ang pamilya ko. Ikaw ay, isa ka lang sa labas ng aming munting pamilya. At saka, pumasok na ako sa pamilya nila. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Huwag kang kumilos. Bitawan mo ako. Sino ang maglakas loob na humipo sa kanya? Sino ang maglakas loob na humipo sa kanya? Huilan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. ikaw ba yung hinanap niya na hamak na guwardiya? Ang lakas ng loob mong galawin ang asawa at anak ko sa harap ko. Gusto mo bang mamatay? Magpaumanhin ka agad sa kanilang dalawa. Magpaumanhin? Sila ang nambuli sa asawa ko. Ang dapat mag-apologize ay kayo. Hamak, nagwardiya ka lang. Magpapa-apologize ka pa sa amin? Kaya mo ba? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang Vice President dito. Ang salita ko, parang utos na ng hari yan. Kung patuloy kang magiging pasaway, maniniwala ka ba kung sasabihin kong ipapahamak kita? Ginagalit mo ako ha? Ngayong araw na ito, akin na ang damit niya. Gugustuhin kong panoorin mo ng harapan kung paano ko siya ilalagay sa kahihiyan. Ngayon alam mo na ang kapangyarihan ng tatay ko. Mamaya, huhubarin ko ang damit mo. Tapos papauwiin kayo ni Amo Sheng sa Jiangcheng. Subukan mong galawin siya. Ikaw, Akala mo ba hindi kita sinasabihan? ikaw hinampas mo ako. Mahal, tulungan mo kami ng anak ko. At turuan ng leksyon ang dalawang to. Ang lakas ng loob ninyong magkagulo sa teritoryo ko. Gusto nyo na bang mamatay? Teritoryo mo? Isa ka lang namang vice-presidente ng isang maliit na branch. Akala mo ba kayang kontrolin ang lahat? Maliit na vice-presidente? Ang pagiging vice-presidente ko ay direktang appointment ng chairman ng Shengxi Group. Ibig sabihin, nakita ni Chairman Sheng ang kakayahan ko. Baka balang araw ilipat pa ako sa headquarters para maging vice-presidente doon. Hindi ko inakalang ganito ka katiwala sa sarili mong kakayahan. Naniniwala ka ba na sa isang utos ko lang ngayon, yung titulong vice-presidente na ipinagmamalaki mo ay mawawala sa'yo? Ano? Sino ka ba? Isang hamak na guwardiya lang.
Mag-uutos ka para matanggal ako? Ang utos mo, para buksan ang barrier sa parking. Paniniwalaan ko pa. Nasa piling ng boss mo ng matagal. Akala mo importante ka na? Ikaw, Ang boss kong si Ginoong Wang ay nasa opisina lang. Gusto mo bang tawagin ko siya para makita mo kung kaya mong utusan? Natanggalin niya ako? Sige, tawagin mo si Wang Mingyi. Ang lakas ng loob mong tawagin ng direkta si Ginoong Wang. Hindi ka talaga titigil hanggat wala sa sulok. Kung ikaw mismo ang naghahangad ng kapahamakan, tatawagin ko na si Ginoong Wang. Ngayon din. Tingnan natin kung mapapaalis mo ako sa kanya. G. Wang. Inay, mag-sorry ka na. Huwag kang magkunwari. Ninakaw mo ang gamit ng mga Sheng. Ikaw talaga ang mali. Kapag umabot na kay G, Wang yan, ako ang mapapahiya. Inay, ako. Walang hiya ka. Ngayon dito, ikaw ang dapat masampal. Noon pa, ikaw na sana ang naipit sa guho para yung ate mong si Jowdy ang nailigtas. bakit may pumapasok sa isip ko na eksena ng guho? Wushuang, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Sinong nagkakagulo dito? G. Wang. Ito yung gwardyang to. Hindi lang niya direktang tinawag ang pangalan nyo. Sinabi pa niyang isang utos lang, maalis na ako bilang vice-presidente. Yung posisyon mong vice-presidente, si Ji Sheng mismo ang nagtalaga niyan. Sinong may lakas ng loob na magsabi ng ganun? Hindi lang siya nagyayabang, ninakaw pa nila ang custom-made na damit ng mga Sheng. Ano? Nasaan? Tinatawag ka ni G. Wang. Bingi ka ba? Lumingon ka. G. Wang. Siya yun. Sheng. Wang Zong po. Nandito na po ang aming Wang Zong. Hindi ba't sinabi mo na sa isang utos mo lang, matatanggal na ako bilang vice president? Mag-utos ka nga? Lao Sheng, huwag mo akong ipagpalit at makasama si Wang Zong. Ano? Bago dumating ang aming Wang Zong, ang tapang-tapang mo ah. Ngayon, duwag ka na rin? Wang Zong, maghanap ka na ng tao at gantihan siya ng husto. Para sa susunod, hindi na siya magwawala ng ganyan at magpapakabait na siya. Oo nga po, Wang Zong. Ang sinabi ng asawa ko, totoo lahat yan. Kanina, wala talaga siyang respeto sa'yo. Huwag mo nang tiisin, Wang Zong. Bugbugin mo na tong walang kwentang to, tapos palayasin na. Magpapakita na ng gilas si Wang Zong. Gago kang guwardiya ka. Wala ka na. Tatay, Wang Zong, mali ang tinamaan mo. Bakit mo ako sinampal? Ikaw talaga ang sinasampal ko. Alam mo ba kung sino siya? Ang lakas ng loob mong kausapin siya ng ganyan? Hindi ba't isa lang siyang hamak na guwardiya? Tumahimik ka. Siya ang ating Wang Mingyi. Huwag kang magsalita. Xiao Wang, mga 5 taon ka na sa ilalim ko, di ba? Ang ganyang klasing tao na nasa ilalim mo ay naging vice president ng kumpanya ng ilang taon. Ang kakayahan mo sa pamamahala talagang nakakabahala. Paumanhin po, ako ang nagkamali sa pagpili ng tauhan. Wang Zong ng Shengxi branch, bakit siya natatakot ng ganyan? Si Lao Sheng, isang guwardiya lang? Huilan, tara na. Hindi? G. Wang, bakit mo sila basta pinakawalan? Sino ba talaga siya? Hindi mo karapat-dapat malaman kung sino siya. Ang kailangan mo lang malaman, sa ilang araw, maglalabas ng abiso ang grupo para tanggalin ang titulo mong Vice President. Mula ngayon, lahat ng kumpanya sa ilalim ng Shengxi Group ay hindi na muling tatanggapin ka. Ano? Magpapadala ng abiso para matanggal? Hindi ba't parang pinagbabawalan ka na sa industriya? Tatay mo, huwag mo akong takutin. G, Wang, wala namang ginawang mali ang tatay ko. Hindi mo kami pwedeng tratuhin ng ganito. Wala pang ginawang mali? Kanina, muntik na akong mawalan ng trabaho dahil sa inyo. Kayo, layas na kayong lahat. Layas! Ma. Handa ka bang talagang tingnan na bugbugin kami nila nang hindi kami tinutulungan? Ma? Wala akong anak na katulad mo.
Lao Sheng, yung mukhang napaka-influential na G, Wang kanina, bakit parang napakababa ng tingin niya sa'yo? Hindi mo ba sinabi? Na isa ka lang security guard? Ha? Lao Sheng, may tinatago ka ba sa akin? Si Xiao Wang ba ang sinasabi mo? Ay naku, anak siya ng dati kong kasamahan sa serbisyo. Noon, nailigtas ko ang buhay ng kanyang ama, kaya laging nagpapasalamat sa akin. Kaya nga, tumutulong siya sa akin para magpanggap lang. Ah, ganun pala. Eddie, imbitahin mo si Xiao Wang sa bahay minsan. Tayo, magpakita tayo ng magandang pakikitungo. Kahit anak ng kasamahan mo, kailangan pa rin nating tumanaw ng utang na loob. Sige, sundin kita. Hoy, ang ganda ng tanawin dito. Kunyan kita ng litrato. Litrato? Bihira lang akong magpalitrato. Dapat nga madalas kang magpalitrato. Tumayo ka ng maayos. Sige. Hoy, Lao Sheng, Para itong pampahaba ng binti. Ngiti. Tingnan mo, maganda ba? ang kuha mo? Pareho pa rin ako ng itsura ko 30 taon na, ang nakalipas. 30 taon na ang nakalipas? Anong ginagawa mo noon? Ako? Noon? Nagtrabaho pa ako sa isang pabrika ng damit. Yung pabrika namin, taon-taon ay may cultural show. Umakyat pa ako sa entablado para kumanta. Mga kantang uso noon ang kinakanta ko. Noon, ano ba ang mga kantang uso? Nakalimutan mo na? Si Xiao Qi. You are always too soft-hearted. Masyadong malambot ang puso. Naalala ko na. Noon, ang mga gamit para magpatugtog ng kanta ay yung mga CD, VCD, DVD, at mga ganoon. Noon lumabas na rin yung Forgetful Water. Naalala mo pa ba si Fei Xiang? Oo, naalala ko. Si Fei Xiang noon, ideal type siya ng napakaraming babae. Ano to? Brownout ba? Titingnan ko sa loob. Si. Maligayang kaarawan. Lola, maghiling ka na! Hindi ko inaasahan na ang unang kaarawan ko ay ipagdiriwang ninyo. Halika. Kain na ng cake. Tara, Hiwain na ang cake. Tao-tao, ikaw ba yung kumain ng cake nang hindi namin napapansin? Hindi po. hatiin na natin. Tita. Ito ang regalo ko para sa'yo. Tingnan mo, kung magugustuhan mo. Ay, ito. Ang mahal naman nito. Gusto lang niyang ipakita ang pagmamahal niya. Tanggapin mo na. Susubukan kong isuot sa'yo. Nanay, Kapag malaki na ako at kumikita na, bibilhan kita ng totoong diamond necklace. Lola, sino yung nasa larawan? bakit parang pamilyar sa akin ang larawang ito? Ito lang ang picture ko kasama ang anak kong babae na magkasama kami. Sayang lang. Nadumihan ng manugang kong babae. Ayos lang yan, tita. May makikita akong mag-aayos niyan para sa inyo. Salamat. Salamat sa pagiging mabuti ninyong lahat sa akin. Mabuti ka sa amin. Siyempre, dapat mabuti rin kami sa'yo. Ganun naman talaga, di ba? Ngayong kaarawan ko, sobrang saya ko talaga. Oh, nga pala, gabi na. Mag-ayos na kayo para matulog. Ako, itutuloy ko na lang ang mga gawain ko. Sabay-sabay na tayo.
Ang gawaing bahay, hindi naman sa'yo lang. Tama. Ang gawaing bahay ay responsibilidad ng bawat miyembro ng pamilya. Ma, kailan luluto ang pagkain? Malapit na. Painom mo ako ng tubig. Siya? Heto. Anak, habang hindi pa luto ang pagkain, tulungan mo ako kunin ang mga nilabhang damit. Hindi. Hindi ko alam kung paano kunin yan. At saka, trabaho mo naman yan, di ba? Mula ngayon, pagkatapos naming kumain, saka ka nakakain. Kakaluto mo lang, amoy sebo ka. Nawawalan ako ng gana. Ako na ang mag-uutos. Ako at si Mama, lilinis kami ng kwarto. Si Lolo at si Lola, sabay kayong maglinis ng kusina. Lao Sheng, mula nang sumama ako sa'yo, saka ko lang nalaman na ang gawaing bahay ay hindi lang para sa babae. Ang isang pamilya, ang pinakamagandang swerte ay hindi pera, kundi ang pagmamalasakit sa isa't isa. At pagtutulungan. Noon, naging sandigan ka ng anak at manugang mo. Lagi kang nagpapakumbaba. Pero ngayon, kailangan mo nang isipin ang sarili mo. Lao Sheng, salamat. Salamat sa pagbibigay mo ng napakasayang pamilya. Ngayon, ang tanging hinihiling ko ay makita ko na ang anak kong babae. Makakita ka rin. Oo, nga pala, Lao Sheng, may itatanong pa ako. Ano yon? Ito kasi, si Wushuang. Sino ba ang nanay ni Wushuang? Ikaw, sinasabi mo yung dating asawa ko na si Jia Wenro? Nandito siya. Noong bata pa si Wushuang, ay hiniwalayan ako at umalis ng bansa. Ah, ganun ba? Si Wushuang ay may tunay na ina. Kung gayon, mukhang hindi siya ang aking Zhaodi. Sagutin mo ang telepono. Ako ang magtatapon ng basura. Hintayin mo ako, sabay tayo. Hindi naman gaanong marami. Sheng Qiqiang, hinahayaan mo akong i-block? Ikaw, si Lao Sheng ang hinahanap mo? Hindi kaya ikaw ay si Chen Huilan, ang katulong? Tsk! Bago ako umuwi sa bansa, ay narinig ko na ang tungkol sa iyo. Ako, ang ina ni Wushuang, Jia Wenro. Ang panlasa ni Qiqiang ay naging napakasama. Salamat sa panahong ito na inalagaan mo sila para sa akin. 7 palapag, 701. Kung may kailangan ka, maaari kang diretso pumunta sa kanya. Tumigil ka! Huwag kang magpakita sa harap ko ng isang pagkilos na parang reyna o asawa. Ako ang unang pag-ibig ni Qiqiang. Sa buhay ng isang lalaki, ang pinakamahirap kalimutan ay ang kanyang unang pag-ibig. Akala mo na mapapalitan mo ako sa kanyang isipan na posisyon? Maraming taon na ang nakalipas, ay binili na niya ang libingan namin pagkatapos ng aming buhay. Ang bagay na ito, hindi niya siguro sinabi sa'yo, di ba? Ngayon alam mo na kung gaano ako kahalaga sa kanya, di ba? Qiqiang, nandito ka na. Ang tagal mong hindi umuwi. Akala ko nawala ka. Ang lamig ng panahon, umuwi ka muna. Ang basurang ito, ako ang bahala. Bakit ka pa bumalik? Namimiss ko kayo ng anak natin. Sa ibang bansa, naubos na ba ang pera mo? May bahay ka naman. Bakit kasama mo pa rin yung babaeng probinsyana at dito ka tumira? Hindi mo rin ba matanggap na may ibang babae sa dati nating tahanan? Ang yabang mo talaga. Hindi ko pa sinasabi sa asawa ko ang totoo kong pagkatao. Kaya dito kami nakatira. Qiqiang, mali ako noon. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Pero nitong mga nakaraang taon, laging pangarap ni Wushuang na maging buo ang pamilya. Hayaan mo akong bumalik at bawiin ang lahat. Pwede ba? Anong sinabi mo? Bawiin? Noon dahil hindi ka nabuntis, gusto mong ampunin si Wushuang. Pero nang maampun na siya, inalagaan mo ba siya? Nang kailangan kanya ng nanay, wala ka. Ngayon, may nagmamahal na sa kanya. Hindi ka na niya kailangan. Pero akala ni Wushuang, ako ang totoo niyang ina. Kahit gaano kaganda ang stepmother, hindi ba ako pa rin ang mas mahalaga? Talaga?
Kung ganoon pala ang pagmamahal mo sa kanya, sinubukan mo bang makipag-ugnayan sa kanya nang umuwi ka? Ako, makikipag-ugnayan ako sa kanya. Huwag mong isipin na magagamit mo pa si Wu Shuang. Kung ayaw mong bawiin namin ang lahat ng shares mo sa kumpanya, lumayo ka sa pamilya ko. Sheng Kikiang! Kasama mo ako nang wala ka pa. Ang iyong unang asawa na kasama mo sa hirap. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganoon. Ayos lang. Sinabi ko na naman sa iyong si Huwilan ang tungkol sa atin. Hindi ka niya patatawarin. Huilan, Huwag kang lalapit. ano ba talaga ang sinabi sa iyo ng dating asawa ko? Huwag kang lumapit. Alam kong may sinabi siya sa iyo tungkol sa aming nakaraan, pero lahat yon ay maipapaliwanag ko. Sinabi ko na nga, huwag kang lumapit. Hay, ayoko lang na magka-misunderstanding ka sa akin. Kasi naman, Hindi dahil sa kanya. Nakakausok dito. akala ko nga'y pinaiyak ka niya. Paano ako magkakamali sa'yo dahil lang sa ilang salita niya? Sa pagitan ng mag-asawa, kailangan nakikita ng sariling mata at naiintindihan ng puso. Paano mababago ang isip dahil lang sa salita ng ibang tao? Oo nga pala, nakita ko. Nakita ko sa mesa, may gamot para sa allergy. Kung mayroon mang sino man sa bahay na may allergy sa kahit ano, sabihin mo agad sa akin ha? Kay Wu Shuang yon. Allergy sa tubig si Wu Shuang. Mula pa noong bata siya, ginagamit na niya yan. Allergy sa tubig? Anong meron? Anak mo rin ba ay allergy sa tubig? Hindi. Unang beses ko lang kasi marinig na may allergy sa tubig. Ay, ang hirap naman ng pinagdaanan ni Wu Shuang na bata. Oo nga. Oy, kakakain lang natin. Bakit magluluto ka na naman? Sinabi ni Wu Shuang kay Tao Tao na gusto niya ng mga ulam na garlic leeks at sibuyas pagkatapos ng unang kain. Igigisa ko na ngayon para bukas makakain na sila. Nakakausok dito. Lumabas ka na. Si, Nanay, bakit ikaw ay allergy sa tubig? Ako naman ay hindi. Allergy sa tubig si nanay. Hindi yan namamana. Hindi ito na ipapasa sa anak. Tungkol sa mga nangyari bago ako magpito, hindi gaanong maalala ni nanay. Sabi ng lolo mo, noong bata pa si nanay, parang nasugatan ng buong katawan niya, kaya naging ganito. Wuswang. Wuswang halika. Ito ang basa kong bimpo. Pwede mo itong gamitin para maghilamos. Basang bimpo? Sabi ng tatay mo na allergic ka raw sa tubig, kaya nag-search ako sa internet. Kung gagamit ka ng basang bimpo, hindi gaanong malala ang reaksyon. Salamat, Tita Lan. Walang anumaman. aray. Mula nung bata ka, mabuti naman ako sa'yo. Pero ngayon lang kita nakita na ganito kasaya. Lao Sheng, nagsiselos ka pa ba sa ganito? Hoy! Pero, may seryosong bagay akong sasabihin sa'yo. Bukas ay ang ika-50 anibersaryo ng Sheng Group. Sama ba natin si Tita Lan? Yung nanay mo, nakakuha rin ng imbitasyon, di ba? Kapag sumama si Tita Lan, hindi maiiwasan na masaktan siya. Huwag na lang siguro. Paano kung sabihin ko na ngayon kay Tita Lan ang totoo? Maghintay pa tayo. Kakagaling lang niya sa away kay Mama. Kung sasabihin mo sa kanya ngayon, baka ayaw pa niyang malaman. Siya. Tay, tuwing anibersaryo, sa hotel kung saan nagtatrabaho, si Tita Lan ginaganap. Kailangan kong sabihan si Tao Tao, huwag na siyang pumunta kay Tita Lan. Siya. Presidente, pangkalahatang tagapamahala bunso. Nakarating na tayo. Yung nasa loob, si Huilan ba yun? Mukha nga. Kayo ay isang presidente at isang punong tagapamahala. Isang punong tagapamahala. Napaka-imprudenteng mag-usap ng ganyan sa harap mismo ng bahay ninyo. Yung nasa unahan, parang si Lola Huilan, ang ating mga pagkakakilanlan, kung malaman niya. Malaking problema yan. Sa totoo lang, hindi nyo kailangang gawin to.
Isang tawag lang. Pwede ko nang ipatransfer si Mrs. sa ibang lugar. Ako na. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bili. Oy, i-transfer mo si Huilan sa ibang lugar. Isa pa, naipaalam ko na sa housekeeping department. Si Mrs. Huilan, wala sa listahan ng mga tauhan para sa anniversary celebration ngayong araw. Ang bagay na ito, maayos ang pagkakaayos. Mabuti, tara na. Ay, ikaw pala? Ako ay isang direktor ng Shengxi Group. Ngayon ay ang ika-50 anibersaryo ng grupo. Siyempre, inimbitahan ako na dumalo. Sa function hall, kulang ng tao. Magmadali ka at tumulong doon. Pero sabi ng supervisor, wala ako sa listahan ng mga tauhan. Ako ay isang direktor ng grupo. Lahat ng bagay ngayong araw. May karapatan akong magtanong. Hindi ka ba isang hamak na janitor? Ayaw mo na bang magtrabaho? Mag-aayos lang ako. Pupunta na ako. Dahil ginawa ninyong lahat para itago ito sa kanya. Ako naman ang gagawa ng paraan para malaman niya na niloloko ninyo siya. Magandang araw po, Ji Sheng. Oo, mabuti. Magandang araw po, Jisheng. Magandang araw po, Jisheng. Mabuti. Paumanhin po at nahuli ako. Maraming salamat sa pagpunta nyo rito sa Tsina para dumalo sa aming anibersaryo ng Shengxi Group. Siyempre naman. Sana sa bagong taon, patuloy tayong magtutulungan. Maupo po kayo. Maupo. Magsisimula na ang programa. Maupo na po ang lahat ng maayos. Bago magsimula ang mga pagtatanghal, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan ang ating presidente ng Shengxi Group para magbigay ng mensahe. Hui, Sheng, Wu Shuang, Tao Tao. Bakit nandito kayong lahat? Ji, Sheng, may problema po ba kayong umakyat? Ji, ikaw pala ang presidente ng Shengxi Group? Hindi ba sinabi mo? Ikaw ba ang guwardiya? Naku, dumating pa rin si Tita Lan. Sino si Presidente Sheng? Hindi ba ninyo alam? Pasensya na po, Presidente Sheng. Yung, ang lighting technician ay kinontrata. Hindi inaasahang magkakaroon ng ganitong pagkakamali. Huwag nang maulit sa susunod. Ang galing! Siya pala ang presidente ng Sheng Group. Ang bata pa pero ang galing na. Yung, Tara, halika. Hindi ba ito angkop? Maupo lang po kayo ng walang alinlangan. Ang tatay ko ay guwardiya sa pamilya Sheng. Ako naman ang katulong sa pamilya Sheng. Ang mga empleyado naman ay pwedeng magdala ng pamilya. Pero, naisip lang namin na, Gets ko. Pero baka mapahiya kayo sa suot ko. hindi naman. Tara, upo na. Ang susi sa ating problema ay ang paghanap ng pinakamahalagang issue. Ganito ang sitwasyon. Tayo ay magsuri ng detalyado. Lahat ay maaaring mag-enjoy sa ating anniversary celebration. Hindi ko inakalang makakasali rin ako sa anibersaryo ng Sheng Grupo. Ang ganda ng handaan. Itong matandang babaeng ito na walang alam. Kakasal pa lang kay Kikyang. Napasunod na niya sila. Kahit si Tao Tao ay hindi na lumalapit sa akin. Kailangan kong mabawi ang posisyon bilang Mrs. Sheng. Huilan, ngayon, unang beses mo bang dumadalo sa anniversary ng Sheng Group? Narinig kong magaling kang kumanta. Baka naman mag-perform ka para sa amin para mas masaya. Bihira lang si Enson na pumunta sa China. Gawin mo nang mabuti ang pagiging host. Walang tatawa sa'yo. Huilan, kung ayaw mo, pwede kitang tulungan na tumanggi. Hindi ka pa nakakasali sa ganitong klaseng okasyon? Takot kang umakyat sa entablado, no? Okay lang.
Kaya ko. Kaya mo yan, Lola! Sa dami ng tao ngayon, ikaw na isang tagalinis. Anong magagawa mo? Maghintay ka na lang na mapahiya. Minamaliit mo ako dahil tagalinis ako. Ang minamaliit ko sa'yo ay ang pagkatao mo. Walang mataas o mababang trabaho. Walang mataas o mababang pagkatao. Noong bata pa ako, sinasabi sa akin ng aking mga magulang, ang Hwang Mei Opera ay hindi madaling kantahin. Ginagaya ko ang galaw at anyo ng mga matatanda. Natupad na ang aking pangarap. Naharapin ang pagsubok ng pag-ibig. Si Feng Suzhen ang aking huwaran. Ang kwento ng babaeng prinsipe ng kasal ang nagpatibay sa aking paglaki. Nasaan na kaya ang aking minamahal? Upang iligtas si Lilang, lumayo ako sa aking tahanan. Sino ang mag-aakalang ako'y magiging top scorer sa pagsusulit? Naging top scorer, suot ang pulang balabal, at may bulaklak sa aking sombrero. Wow! Ang sarap sa pakiramdam. Wow! Ang galing mong kumanta. Ang galing. Hindi naman ako nakakahiya sa inyo, di ba? Lola, pakiusap, bigyan mo ako ng pirma. Gusto ko ring humingi ng pirma sa magandang babaeng ito. Ng isang pirma. Bagamat ipinanganak ako sa ibang bansa, ang tatay ko ay Chino. Noong bata pa ako, gustong-gusto ko na ang kultura ng China. Talaga ba? Napakaganda ng boses mo sa pagkanta. Salamat. Talagang swerte natin. Huwag kang magyabang. Kahit mabait sa'yo ngayon, sina Kikyang, ano ang ibig sabihin noon? Ako ang tunay na nanay ni Wushuang. Hanggat nandito ako, hindi kayo magiging tunay na pamilya. Wushuang. Kinutsehan kita ng sweater. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Ikaw mismo ang gumawa? Ang galing ng kamay mo, Tita Lan. Buksan ko ang pinto. Subukan mo nga. Wushuang, Nanay? Bakit ka nandito? kanina pa ako namimili. Bumili ako ng damit para sa'yo. Subukan mo agad. Ay! Saan mo nakuha yan? Damit na walang brand to ah. Ito ay hinabi ng kamay ni Tita Lan para sa akin. Kaya pala. Ang poor naman ng tao. Kahit regalo, cheap. Kamay na hinabi to. Pwede bang pantayan ng international brand ko? Nanay, ito ay pagmamahal ni Tita Lan. Huwag mong sabihin yan. Okay na. Pagmamahal, pagmamahal. Pumunta ka na. Yung binigay sa iyo ni nanay, isuot mo para makita ko. Nanay mo ang pumili. Tiyak na bagay sa iyo. Subukan mo na. Mahigit 30,000 pesos isa yan. Talagang sanay sa pag-aalaga ng tao. Damit pa, kailangan pang gawin ng kamay. Pero sayang naman, bumalik na ang tunay niyang nanay. Kahit gaano kaganda ang mga gamit mo, hindi pa rin magiging presentable. Maganda ba? Ano ba ang ibig mong sabihin? Gumastos ako ng malaki. Yung damit na binili ko para sa iyo. Hindi mo sinusuot. Gusto mo pa ang murang regalo niya. Sa paningin ko, ang damit na ito ay hindi cheap. Sa halip, sa tingin ko, ang tinahi ng kamay ni Tita Lan ay mas mahalaga kaysa sa binili mo ng basta-basta. Mas mahalaga ito. Sabi ng tatay mo, allergic ka sa tubig? Tapos, nag-search ako online kung gagamit ng basang towel para punasan ang mukha? Hindi gaanong malala ang reaksyon. Tita Lan Wushuang. Halika, uminom ka ng gatas. Salamat.
Kitang-kita kong busy ka. Huwag kang masyadong mapagod. Ikaw, ako ang totoong nanay mo. Hindi mo pinili ang totoong nanay, kundi ang madrasta. Sasayang lang pala ang pagpapalaki ko sa'yo. Pinag-aruga mo ba ako? Mula nang magkamalay ako, si tatay lang ang nagmamahal at nag-aalaga sa akin. Hindi mo ako kailanman inalagaan ng maayos. Ang ginagawa mo ngayon sa akin ay dahil hindi mo matanggap na nagkaroon na ng bagong pamilya si tatay. Ikaw? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ako pa ang dapat magtanong sa'yo, araw-araw. Sa anak ng iba. Nagpapakabait ka. May masamang hangarin ka lang. Para pagtanda mo, siya ang mag-aalaga sa'yo. Wala ka bang sariling anak? Akala mo ba, katulad mo ang lahat, na nagkukuwenta? Allergic siya sa tubig. Hindi mo ba alam? Binuhusan mo siya ng ganito. Allergic sa tubig? Kung magsisinungaling ka man, dapat may limitasyon. Siguro yung mumurahing damit mo ang nagpa-allergy sa anak ko. Tapos isinisisi mo sa akin. Pakikinggan mo, anak ako niya. Kahit gaano mo siya kabutihan, hindi kanya tatawaging nanay. Kalimutan mo na yung pangarap mo. Kausapin kita. Naririnig mo ba ako? Alisin mo yung tuwalya. Alisin mo. Lumayo ka sa anak ko. Tama na ba ang pag-aasta mo? Nasa bahay ako ito. Lumabas ka. Dito, lumabas ka. Anong ginagawa mo? Lumabas. Salamat, nanay. Ikaw. Ano ang sinabi mo? Nanay, Oh, Sagipin mo ang anak ko. Ako ang ama ng bata. Sagipin mo ang anak ko. at ang anak kong babae. Kailangan din nating sagipin ang anak kong babae. Sagipin mo na ang anak ko. Malit na babae lang yan. Maihahambing ba yan sa anak kong si Yaozu? Ang lalaki ang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. inay, sagipin mo ako. Bakit? Palagi ko bang nananaginip ito? Yung tatay sa panaginip? Hindi si Lao Sheng. Sabi mo tinawag kanyang inay? Mhm. Ay naku. Sa 2 araw kong di umuwi, ganitong pangyayari hindi ko man lang nasaksihan ng personal. Ilang araw pa kayong magbabiyahe kasama si Amo Sheng? Sa linggo. Sa linggo? Maaga sa araw ng linggo, uuwi na kami. Namimiss ko na ang luto mo. Pag uwi mo, anong gusto mong kainin? Lulutuin ko para sa'yo. Tumawag sa akin si Tia Shi. Mamaya na tayo mag-usap. Kumusta, Tia Shi? Anong biglaan mong kailangan? Huilan. Kung may oras ka, umuwi ka na sa probinsya. Pinalawak kasi ang pabrika sa baryo. Sakto sa puntod ng magulang mo. Yung kuya at asawa niya, gusto nilang hukayin yung puntod at ibenta sa may-ari ng pabrika. Ano? Inay, saan ka pupunta? May kailangan akong asikasuhin sa Yan Village. Magpahinga ka na lang muna sa bahay. Ha? Bakit ka bumalik? Narinig kong ibebenta mo ang lupa at huhukayin mo ang puntod ng mga magulang natin. Mabilis ang balita sa'yo Pero sasabihin ko sa'yo, kahit ibenta ang lupang yan, wala kang makukuha. Ikaw,
Babaeng na pangasawa na. Lupa ng pamilya namin yan. Wala kang parte dyan. Hindi yan ang dahilan kung bakit ako umuwi. Kuya, paano mo nagawa na hukayin ang puntod ng mga magulang natin dahil lang sa pera? Ang tagal na nilang patay. Yung kabaong sa lupa, siguradong kinain na ng mga anay. Ano pa bang silbi ng puntod na yan? Mas mabuting ibenta na lang kay Manager Wei. Ganito kalaki ang ibibigay ni Manager Wei. Para lang sa 70,000 piso, huhukayin mo ang puntod ng mga magulang natin? Hindi ka ba natatakot na pag-usapan ka ng buong barangay? Ang kuya mo ang panganay na lalaki. Ikaw, isang babae, wala kang karapatan na makialam sa usapin ng pamilya namin. At ang lakas ng loob mong murahin siya. Ang anak ko, nakapasa sa kolehiyo. Siya ang tanging lalaking tagapagmana ng angkan ninyong Chen. Gamitin ang puntod nila para sa matrikula niya. Anong problema? Tama. Nakapasa ang anak ko sa kolehiyo. Kolehiyo, tiyak na magiging matagumpay siya sa hinaharap. Huhukayin ang puntod ng nanay at tatay para sa matrikula ng anak ko. Kahit malaman man nila, hindi tayo pagagalitan nila. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras yan. Bilisan natin ang paghukay sa puntod at ibenta ang lupa kay Manager Wei. Parang lutong manok na huwag nating hayaang makatakas. Ako ang may kontrata sa lupang yan. Kung wala ang pahintulot ko, wala sa inyong dalawa ang makakapagbenta niyan. Ano? Hindi mo ba sinabi na ang lupa ng pamilya Chen ay ibinigay sa'yo ng mga magulang mo? Ang lupang yon ay akin na mula nang mapangasawa ko ang matandang Chen. Ako ang nagpahiram noon. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka sa barangay. Tanungin mo ang kapitan. Kung sa'yo nga ang lupa, di pirmahan mo na to. Kailangan kong makuha ang pera ngayon. Kuya, noong buhay pa ang nanay at tatay, lahat ng masarap at maganda ay sa'yo ibinibigay para sa pag-aasawa mo. Nagpagod silang dalawa sa bukid sa buong buhay nila. Ngayon, dahil sa pera, gusto mong hukayin ang puntod nila? Ayoko. Umirma ka. Hindi ako pipirma. Nagpapakita ka pa ng tapang? Ayaw mong pumirma, no? Ayoko talaga. Pipirma ka ba o hindi? Hindi. Matigas pa rin ang ulo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtitiis. Bitawan niyo siya. Nanay, Wushwang, bakit ka nandito? natatakot ako na may mangyari sa'yo. Kaya, sumunod ako. Anak mo. Hindi ba namatay ang anak mo nang gumuho ang bahay noong 7 taong gulang siya? Hindi namatay. Ito ang anak ng bagong asawa ko. Bagong asawa? Naku, nakakahiya ka talaga. 50 anyos ka na. Naghanap ka pa ng bago. Hindi ka ba nahihiya? Kayo, hinukay ninyo ang puntod ng magulang, ipinagbili. Hindi kayo nahihiya? Bakit naman kahihiyan kung nag-asawa ulit ang nanay ko? Paano naging kahihiyan ang mabuhay para sa sarili? Sige. Wala akong oras para pakialaman ka. Para sa sarili man o hindi, pirmahan mo na to agad. At naghihintay ng sagot si tagapamahala Wei. Gusto ninyong pirmahan ito ng nanay ko? Panaginip lang yan. Nanay, alis na tayo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Kung ayaw mong pag-aralin ang pamangkin mo, di siya na lang ang maging asawa ng pamangkin mo. Huwag. Hindi ka pa rin susunod? Wushwang. Wushwang, huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo. Walang sino mang makakasakit sa'yo. Ah, ganun pala. Ganun ka pala kamahal sa anak mo sa asawa? Ayaw mo siyang masaktan. Kung hindi ka pipirma, di panoorin mo kung paano siya magdusa dahil sa'yo. Tay, sige na. Hindi. Wushwang, Pipirma ka ba o hindi? ako. Pipirma ako. Pirmahan mo na. Wag! Wag mong pirmahan, nanay. Nanay, Kung ganito ka agad, hindi na sana kayo nagdusa. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Ipinagbibili pa ba ang lupang yon o hindi? Tagapamahala Wei, bakit kayo pa ang personal na pumunta? Ipinagbibili namin ang lupang yon. Yung puntod ng mga magulang ko, aalisin ko na lang mamaya. Bilisan mo. Pagdating ng ilang araw, ang Shengxi Group ay magpapadala ng tao para mag-inspeksyon. Kung hindi pa rin natapos ang pagpapalawak ng pabrika at hindi umabot sa kanilang mga kinakailangan ang mga pagkalugi sa pabrika, kaya nyo bang bayaran? ang kliyente mo ay ang Shengxi Group.
Ibig sabihin ikaw ang tagapamahala ng planta ng Lie Materiales sa konstruksyon, Wei Mingbo. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Naghahanap nga ako ng paraan para mailabas ang galit ko. Kung ikaw nga si Wei Mingbo, ang lupang ito, hindi mo maaagaw. Kung hindi, tinitiyak ko na ang Shengshi Group ay hindi na muling makikipagtulungan sa Lie Building Materials ng kahit anumang uri. Sa tono ng pagsasalita mo, hindi kaya ikaw ang tagapamahala ng proyekto ng Shengshi Grupo? Sabi mo, tagapamahala ka ng proyekto ng Shengshi Grupo? Ako naman, chairman ng kumpanya. Huwag kang maniwala sa kanya. Pamangkin lang siya ng asawa ng kapatid ko. Imposibleng ganoon siya kagaling. Ang Lie Group ay nangungunang kumpanya dito sa lugar natin. Kaya normal lang na alam niya ang pangalan ninyo. Ang batang ito, siguradong niloloko ka lang niya. Tama ang sinabi mo. Kailangan kong palawakin ang pabrika at taasan ang produksyon para makuha ko ang order na ito mula sa Shengshi Group. Bakit ako makikinig sa isang batang tulad mo? Ngayon napirmahan na ang kontrata at hukayin na ang libingan ng mga magulang namin. Umalis na kayo rito. Kung hindi mo ako pakikinggan, huwag kang magsisi mamaya. Nandito lang ako. Tingnan natin kung paano mo pagsisisihan ni tagapamahala Wei. Tagapamahala Sheng, bakit kayo mismo ang tumawag sa akin? Isang simpleng bata lang ako. Hindi karapat-dapat ang tawag ninyong tagapamahala Sheng. Tagapamahala nga po talaga kayo ng proyekto. Hindi ba pamangkin siya ng asawa ni Hulan? Paano nangyari yon? Kung gusto mong makuha ang order ng Shengshi Group, alam mo na ang dapat gawin, di ba? Tao. Huwilan, kuya mo ako. Paano mo nagawa sa akin to? Oo. Ipinagbili namin ang puntod ng mga magulang natin para lang makapag-ipon ng pangmatrikula ng pamangkin mo. Pamilya tayo. Dapat naman ay isipin mo ang dating samahan natin. Wushuang, huwag na, pakawalan mo na sila. Nanay, ginaganyan na nila tayo. Paano tayo magpapatawad ng basta-basta? Pakawalan mo na sila. Ayoko lang, nagumanti sa paraang walang puso, tulad ng ginawa nila. At saka, ang bahay na ito, pinag-ipunan at pinatayo ng mga magulang natin para sa inyo. Kung ganyan kayo kabastos, pakiusap ko sa'yo, tagapamahala Wei, gibain mo na ang bahay na ito. Ano? Palaging ang sinasabi ni Itay, noong buhay pa siya, sa buhay ng tao, ang konsensya ang pinakamahalaga. Dapat may limitasyon tayo. Ngayon, dahil lang sa pera, wala ka nang pakialam sa pamilya. Mula ngayon, wala nang koneksyon ang dalawa nating magkapatid. Tapos na. Wushuang, umalis na tayo. Kunin ang construction team. Gibain muna ang bahay. Huwilan, mali kami. Huwilan. Wushuang, hindi ka naman katulong ng pamilya Sheng. Pasensya na, inay. Hindi ako katulong ng pamilya Sheng. Secretary pala ako ni Amo Sheng. Akala kasi ni Tao-Tao dahil lagi akong nasa tabi ni Amo Sheng para akong katulong. Ah, ganun pala. Akala ba niya, kapag naglilingkod sa amo, katulong na ang tawag? Inay, naayos na ang lahat. Bakit ka umiiyak? Ang tunay kong anak na babae ay nakalibing sa ilalim ng mga guhong ito. Ano? Pasensya na, Jowdy. Hindi ka na ipagtanggol ng nanay mo. Zaudi. Nakalibing sa guho. Nanay Saklolo. Nanay. Mamaya, tatanungin ko talaga si Papa para maliwanagan ako. Bakit mawawala sa akin ang mga alaala ko bago ako mag-7 taong gulang? Habang wala ako sa biyahe, ginulo mo na naman ang asawa ko? Hindi ako. Sinusubukan ko lang puna ng pagkukulang sa ating anak. Paano mo naiisip yon tungkol sa akin? Sigurado ka bang punan lang ang gusto mo kay Wushuang? Papadalahan kita ng mga dokumento sa pamamagitan ng assistant ko. Simula ngayon, aalisin kita sa lahat ng posisyon mo sa grupo. Aminado ako. Inamin ko. Ginamit ko si Wushuang para pilitin umurong si Chen Huilan. Tsaka hindi naman talaga siya ang tunay kong anak. Wala akong obligasyon na maging mabuti sa kanya.
Kahit hindi si Wu Shuang ang tunay mong anak, mula nang ampunin mo siya't dalhin dito, ilang taon na rin niya akong tinawag na nanay. Ngayon, ginagamit mo siya ng ganyan, wala ba talagang kahit katiting na pagsisisi sa puso mo? Anong dapat kong pagsisihan? Kung hindi dahil noon, nang kunin ko siya, saan kaya siya ngayon? Ako ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Anong masama kung gamitin ko siya ng konti? Ang kapal talaga ng mukha mo. Presidente Wu Shuang, bakit kayo nakatayo sa labas? Pasok po kayo. Shuanger, narinig mo lahat. Kaya pala, simula nang magkamemorya ako, hindi ka naman talaga nagpakita ng magandang mukha sa akin. Akala ko, kulang pa ang ginagawa ko. Ngayon ko lang nalaman. Dahil lang pala hindi tayo magkadugo. Tama. Hindi kita anak sa dugo. Bakit kita pagbibigyan? Nakakainis ka talaga. Ako ang iyong tunay na asawa. Bakit sila lang ang nasa isip mo? Tayo ang may dugong ugnayan bilang mag-asawa. Bakit ang mga taong hindi mo kadugo ang pinapaboran mo? Mali ka. Ang dugo ay hindi kailanman kailangan para maging pamilya. Ang pagmamahal at pagtanggap ang mahalaga. Itinuring nila akong tunay na ama. Iginagalang at minamahal ako. Itinuring nila akong asawa. Nagmamalasakit at sumusuporta sa akin. Sila ang pamilyang pinili ko. Hindi katulad mo, babaeng puro plano at pera lang ang iniisip. Hindi ka karapat-dapat ikumpara sa kanila. Simula ngayon, kukunin ko na lahat ng shares mo sa kumpanya. Huwag ka nang bumalik kailanman. Kikyang, nagkamali ako. Kikyang, nagkamali ako. Lumabas ka. Shuanger. Paumanhin. Tatay, sana. Tatay. Salamat. Salamat sa pag-alam na hindi mo ako tunay na anak. At sa pagiging mabuti mo pa rin sa akin. Kasalanan ko ito, anak. Hindi dapat kitang nilinlang. Hindi dapat kitang pinagkaitan ng karapatan na hanapin ang iyong tunay na mga magulang. Tatay, paano kita masisisi? Kaya nga, noong 7 taong gulang ako, nawala na ang lahat ng alaala ko. Dinala na kita sa doktor noon. Sabi niya, dahil sa matagal na pagkakulong, nasira ang iyong isipan, kaya nawala ang memorya mo. Natatakot ako, baka minolestya ka ng iyong tunay na mga magulang, kaya hindi kita hinayaan. Naiintindihan ko, tatay. Malaki ka na ngayon. Kung gusto mong hanapin ang iyong tunay na mga magulang, anak, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para mahanap sila para sa iyo. Basta gusto mo. Ang tunay kong ama sa buhay na ito, ikaw lang. Nanay Huilan, hirap na hirap para magkaroon ng anak na babae. Ayokong dahil sa akin, sa paghahanap ko sa tunay kong mga magulang, ay maramdaman niyang muli ang sakit ng pagkawala ng anak. Sandali, kanina mo sinabi, Nanay Huilan? Sa 2 araw kong pag-aalis? Kayong dalawa? Ang bilis ng pag-unlada. Habang wala ka, marami talagang nangyari. Ganito na lang, uwi na tayo at lutuan natin siya. Palagi siyang nag-aalaga sa atin. Ngayon naman, hayaan nating siya ang mag-enjoy. Siya. Pero, kaya mo ba? Sa ibang ulam, hindi ako magaling. Pero magprito ng itlog, kaya ko yan. Ginoong Jen, magluluto ng pritong itlog ang anak ko para sa misis ko. Bumili ka ng pinakamahal na itlog para sa kanya. Tandaan mo, yung pinakamahal. Ang hirap ng pinagdaanan ni Huilan. Mula ngayon, lahat ng bagay para sa kanya, dapat yung pinakamaganda para mabayaran natin ang hirap niya. Ito ba yung pinakamahal na itlog na pinabili mo kay Assistant Jin? Oh, ito nga. Ito yung pinakamahal. Ang galing mo! Hoy, tanong ko sa'yo. Kaya mo ba to? Gawin mo na lang parang malaking itlog? Siguro naman, okay lang to. Ikaw, kunin mo muna yung mga damit dito sa kusina. Ako na ang bahala. Sige, aalis na ako ah.
yon? Ako to. Binabayo ko yung itlog ng ostrich. Lola, bakit ang bilis mo maglakad? Anong nangyayari? Nalate kasi ako ngayon sa trabaho, Lola. Si Lolo at si Mommy mo, siguradong gutom na gutom na. Nung nasa bahay pa ng anak ko, Anong oras na ba? Tingnan mo, anong oras na? maraming bisita sa hotel ngayon. Pagkatapos maglinis sa hotel, nalate lang ng konti sa pag-uwi. Konti lang ang tawag mo diyan? Ma, kailan pa kami ni misis mo makakakain? Gagawa na ako ha, mabilis lang. Gutom na kayo, no? Magluluto na ako. Ma, nandito ka na pala. Ano to? Nagluto na si Wushuang. Naikuha ko na rin yung mga damit. Halika. Maghugas ka na ng kamay at kumain na tayo. Nag-isip ka ng sobra ngayon, Lola. Pinakasalan ka ni Lolo para mag-enjoy ka. Hindi para maging katulong. Kain na. Anak, ilan ba ang itinimpla mong itlog? Paano kung sabihin kong isang itlog lang ang ginisa ko? Maniniwala ba kayo? Isang itlog. Siguro galing yan sa ostrich. Itlog ng ostrich yon? Kainin mo na yan habang mainit-init pa. Gusto ka lang naman ni Wushuang na magkaroon ka ng dagdag na protina. Ito ang unang beses kong kumain ng luto ng anak ko. Ako rin, unang beses kong kumain ng luto ni Mama. Bigla kong naramdaman na hindi na ako masyadong gutom. Medyo. Hindi masarap nga ito, no? Huilan, paano mo nakakain yan? Nag-effort ang anak natin para magluto. Dapat suportahan mo naman. Sige, suporta. Sabi ng tatay mo masarap daw. Bigyan mo nga siya ng marami. Mahirap ang trabaho mo bilang guwardiya. Kailangan mo nga talaga ng dagdag na protina. Huilan, bakit mo ako tinusok sa likod? Chairman, sigurado na po ba kayong ilalantad ang relasyon ninyo sa inyong asawa? Sa susunod na linggo ay birthday ni Tao Tao. Sa panahong iyon, ipapagtapat ko ang lahat kay Huilan. Isasama ko siya sa villa ng pamilyang Seng bilang ginang Seng. Kailangan ko po bang ipaalam sa legal department para maghanda ng prenuptial agreement para sa inyo at sa inyong asawa? Hindi na. Si Huilan ay pamilya ko. Lahat ng meron ako para kay Huilan. Hindi ba guwardiya ang napangasawa ng nanay mo? Bakit kanina, yung guwardiyang yon ay galing sa kotse na milyon-milyon ang halaga? Nagpakasalang biyanan mo kay Chairman Sheng. Anak, hindi ka nagkakamali? Paano ako magkakamali? Ngayong araw kasi, pumunta kami ni Yao Zhu sa Sheng Group para sa interview. Nakita ko mismo. Hindi mo ba sinabi na ang nanay mo ay nagpakasal sa isang guwardiya? Maaaring nagsisinungaling lang siya sa atin. Dahil noong araw na iyon sa Longding Villa, kahit si Mr. Wang ay sumusunod sa bawat utos ng guwardiya. Kaya ang totoo, ang nanay ko ay napangasawa ang pinakamayaman. Nagpapanggap lang siyang mahirap. Sinusubok lang tayo. Nagpakasal pala siya sa pinakamayaman. Di yung araw na yon, nag-birthday party pa ako para sa aso para sirain ang kanyang reputasyon. Kaya pala sinabi niyang suot niya noon ay custom-made ng pamilya Sheng. Yun pala, siya ang Mrs. Sheng. Ano na ang gagawin natin ngayon? Kung alam lang natin noon, mabuti sana ang trato natin sa kanya. Ngayon, nawalan na ako ng trabaho. Hindi man lang siya nagpakita ng malasakit sa kanyang anak at manugang. Ganito na lang. Bumili kayong dalawa ng magandang regalo at pumunta sa kanyang tinitirhan ngayon. Humihingi ng tapat na paumanhin sa kanya. Siya. Papatawarin kaya niya tayo? Palambot ang puso niya. Basta't magpakita kayo ng tapat na pagsisisi, papatawarin niya kayo. Tama ka. Baka kapag naluoy ang puso niya, maibabalik pa niya ako sa dati kong posisyon. At baka mabigyan pa niya si Yao Zhu sa Sheng Group ng magandang trabaho. Hindi ko inakalang dahil sa nanay mo, magiging mayaman pa tayong mag-asawa. Pero, Ano pang pero-pero diyan? Tara na. Itatanong ko rin sa mga kakilala ko dati sa Sheng para malaman kung si Huilan nga ba ang asawa ng chairman. inay, umupo po kayo rito. Inay, inimbitahan namin kayo ngayon para humingi ng paumanhin sa inyo.
Nitong mga nakaraang araw, nang wala kayo sa aming tabi. Saka ko lang nalaman na napakarami palang ginawa ninyo para sa amin. Dati, lagi ko pa kayong sinisisi. Paumanhin po, inay. Inay, ako pong anak ang nagpahirap sa inyo. Alam ko po sa sarili ko, wala na po talaga akong mukha para harapin kayo. Ako, Mula nang pumanaw ang ate ko, si Yaozu na lang ang natitirang anak ninyo. Lahat ng pagmamahal ninyo, ibinigay ninyo sa amin. Pero kami, kahit kunting pasasalamat at pagpapahalaga, wala. Talagang napagtanto namin ang aming pagkakamali. tama po inay. Alam ko. Alam naming hindi ninyo kami mapapatawad agad-agad. Pero okay lang po. Tumira po muna kayo sa amin ng ilang araw. Magbabago po kami. Panoorin ninyo po ang aming pagbabago. Si? Pinapatawad na kayo ng inay ninyo. Pero hindi lang paghingi ng tawad. Ang dahilan kung bakit ako tinawag ninyo ngayon, diba? Wala talagang maililihim sa inyo, inay. Mula nang mawala ng trabaho ang tatay ko, parang araw-araw, walang sigla at nalulumbay siya. Kaya naman po kami nandito. Ay para humingi ng tulong sa inyo. Pwede po bang makiusap kay Chairman Sheng na bigyan ng pagkakataon ang tatay ko? Si Chairman Sheng? Wala naman akong kilalang Chairman Sheng. Mukhang gusto pa rin niyang magpanggap na mahirap para subukan kami. Magpanggap na lang din akong walang alam. Siyempre alam ko, hindi mo kilala si President Sheng. Pero hindi ba guard si tatay ni President Sheng? Pwede mo ba siyang pakiusapan? Pamilya tayong lahat. Ayaw mo rin namang makita ang mga magulang ko na mamatay sa kalye, di ba? Oo nga ma, tingnan mo. Pero, guard lang si Lao Sheng. Baka hindi naman siya makapag-usap ng diretsyo sa presidente. Naiintindihan ko ma. Kung mahirap talaga, huwag na lang. Hindi naman yan ang importante. Ang pinakadahilan kung bakit kami narito ngayon ay para humingi ng tawad sa'yo. Tama, ma. Ma, tingnan mo. Kung ganito na lang, uuwi muna ako at sasabihin kay Lao Sheng. Sige. Tingnan natin kung may magagawa siya. Ang ganda, ma. Bukas, iimbitahan namin kayo ng mga magulang ko. Magkakasama tayong kumain bilang pamilya. Ma, bukas? Dapat pumunta kayo ni Tito. Lao Sheng, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba? Huwag kang mahiya sa akin. Kanina, pumunta dito ang anak ko at ang asawa niya para humingi ng tawad. Gusto rin nilang pakiusapan mo si President Sheng para tulungan sila para makahanap ng trabaho ang tatay niya. Maliit na bagay lang yan. Ano sa tingin mo? Sa totoo lang, natatakot lang ako na mahirapan ka. Kasi kung talagang nare-realize na nila ang mali nila ngayon, pwede na silang mamuhay ng maayos. Ayoko nang pakialaman ang iba pang bagay. Sabihin mo sa kanya, ako na ang bahala diyan. Mag-asawa naman tayo. Ang problema mo, problema ko rin. Sigurado ka na ibibigay mo sa tatay niya ang trabahong yon? 2 milyon ang sahod niya kada taon? Nagsorry sila nang hindi alam ang tunay kong pagkatao, kay huilan ng tapat. Sa tingin ko, talagang nagsisisi na sila. Kapag payapa ang pamilya, masagana ang lahat. Ayoko ring laging nag-aalala si Huilan sa mga ganitong bagay. Sabi ng anak ko, gusto rin niyang makipagkita sa inyo ngayon para magsama-sama. Talagang hindi kayo sasama sa akin? Pupunta kami pero baka medyo malate kami. Siya, Mauna ka na. Oo nga pala. Heto, hawakan mo ito. Ito ay Po Sheng ang personal na appointment letter para sa tatay ni Hu Xin. Kung talagang nagsisisi sila, ibigay mo ito sa kanila. alis na ako. Alis na ako ha. Si? Ma, Bienan, dumating ka na rin. Bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan sila? Mas malate sila ng dating, sabi nila, busy sa kumpanya. Naiintindihan ko.
Mga taong nasa posisyon nila ay laging abala. Bien Andati, nagkamali ako ng pag-iisip. Salamat sa iyong pagpapatawad at pagbibigay ng mukha sa amin. Tapos na iyon. Ang ginawa mo noon ay para rin sa kanila, di ba? Naiintindihan ko. Tingnan mo, ang dating ang paraan ng pagsasalita iba na talaga kumpara sa dati. Kitang-kita na ang pamilya Sheng ay mabuti sa iyo at hindi nagdadamot sa paggastos para sa iyo. Wala naman talaga silang masyadong pera. Pero ang mahalaga sa akin ay ang kanyang pagkatao. Kahit na security guard lang ang asawa kong si Lao Sheng. Pero matuwid siyang tao at maasikaso sa pamilya. Basta talagang maaasahan siya. Security guard? Talagang security guard ang asawa mo? Mahal una, bigyan mo si nanay ng tubig. Sasamahan ko si nanay para asikasuhin ang pagkain. Tara na. Hindi, ito. Bakit ang biyenan mo? Sabi totoo, nakapangasawa ng guwardiya. Sinasadya niyang magpanggap na mahirap. Sinusubukan tayo. Pero parang hindi peke ang sinasabi. Baka naman sobra tayo mag-isip. Ngayon siya, suot niya ulit ang pribadong gawa ng Sheng. Paano naman tayo masasabing sobra mag-isip? Sandali lang. Sasamantalahin kong tanungin siya. Kumusta ang trabahong inayos para kay tatay? Para malaman natin kung siya ay si Mrs. Sheng nga. May punto ka. Malapit nang maluto ang pagkain. Umupo muna tayo. Nanay, dito po kayo umupo. Hindi talaga ito angkop. Ang pagtitipon natin ngayon ay talagang para sa inyo upang humingi ng paumanhin. Dapat kayo ang nakaupo sa pangunahing lugar. Bilis. Nanay, bigyan ko kayo ng tubig. Pamilya tayong lahat. Sa susunod, huwag na kayong gumastos ng ganyan. Oo nga pala. Hawakan mo ito. Ito ay mula kay Mr. Sheng, ang personal na kontrata para sa ama ni Hushin. Kung tunay ang pagsisisi nila, ibigay mo ito sa kanila. Mrs. Sheng, ang pangalan ay Jia Wenru. Sino si Chen Huilan? Hinayaan niya akong lokohin. Manang, Nanay, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Chen Huilan. Gumastos ako ng pera, nagpakumbaba para lang manlibre sa'yo. Tapos, sinadya mo lang palang lokohin kami. Pinagtatawanan mo kami. Ano? Hindi ka pala talaga si Ginang Sheng, ang may-ari ng kumpanya? Ako, palagi ko namang sinasabi, hindi ako ang may-ari ng kumpanya. Bakit ang dali-dali mong pumayag na ayusin ang trabaho ng tatay ko? Akala ko kasi, sinasadya mong magpakamahirap para subukan kami. Kaya pala kayo humingi ng tawad sa akin. Dahil akala niyo ako, si Ginang Sheng? Ano pa nga ba? Kung hindi dahil akala naming napangasawa mo ang may-ari ng kumpanya, papansinin ba kita? Ngayon ko lang nakakilala ng taong walang hiya na tulad mo. Mula nang magpakumbaba ang anak ko para humingi ng tawad sa'yo, hanggang ngayong araw na ito, naghintay kami sa'yo sa pintuan. Buong oras, sinadya mo lang kaming lokohin, di ba? Paano ko kayo sadyang lolokohin? Kahit hindi presidente si Lao Sheng? Ang pangakong tulong niya natupad naman. Nang pumunta ako rito ngayon, sinabi sa akin ni Lao Sheng. Sabi niya, ito ang para sa inyo, ang appointment notice. Akala mo maniniwala pa ako sa'yo. Nabaliw na rin talaga ako. Maniwala pa ako na ang isang masahista ay mapapangasawa ang pinakamayaman. Hinayaan mo kaming lahat na lokohin mo. Anak, Zaha o Yaozo, nababaliw ka na ba? Nangahas ka pa para sa babaeng ito na sumuway sakin. nanay ko pa rin siya. Kahit na hindi siya nagpakasal sa pinakamayaman, ang lahat ng kaya niyang ibigay sa atin, ibinigay na niya. Hindi natin siya pwedeng tratuhin ng ganito. Nakikita mo bang humina na ang estado ng pamilya namin? Kaya't naging matapang ka na sa pagsasalita, ha? Hindi. Sasabihin ko sa iyo ng diretso, ang maliit na tupa ay mas malaki pa rin kaysa sa isang malaking aso. Kung gusto mo pang makasama ang anak kong babae at maging kayo, mabuti mong pakitunguhan siya at sundin mo siya. Ang ating pagpupulong ngayon ay tapos na dito. Maaari na kayong umalis. Sa wakas, tapos na. Puntahan natin si nanay para kumain tayo ng sama-sama. Siya. Hindi mo ako pinayagang sabuyan siya ng mainit na tubig. Pwede. Kaya't ipapakasal ko siya sa amo mo. Kung ganon, ang security na hinanap niya ay hindi makapagpapanumbalik ng posisyon ng tatay ko. Ipapakasal ko siya sa amo mo. Nakausap mo ang amo ko?
Malamang malapit na siyang dumating. Mamaya, kung hindi kayo susunod sa mga hinihingi ko, hihiwalayan ko ang anak mo. Naiintindihan mo ba? Sir Sung. Ito po ang sinasabi ko sa inyo, ang biyenan ko. Yaozu, dapat ko bang sabihin o hindi? Ang nanay mo ay talagang napakaganda pa rin. Hindi, Sir Sun. Nagustuhan ko siya. Basta payagan mo lang siyang makipagrelasyon sa akin. Hindi. Narinig mo ba? Puro kadaldal, nay mo. Magkakaroon na tayo ng magandang kinabukasan. Anong hinihintay mo? Basta mapapayag mo ang nanay mong alagaan ang matandang lalaki, may pera na tayong gagastusin. Himatput pataas na siya, pare-pareho lang naman ang mapapangasawa niya. Kapag namatay ang asawa, sumunod sa anak. Patay na ang tatay mo, dapat sundin ng nanay mo ang mga plano mo. Pakasal sa isang taong makakatulong sa'yo. Tama naman. Basta pakakasalan ako ng nanay mo, tiyak na sa hinaharap, hindi na siya maghihirap. Tungkol naman sa trabaho ng biyenan mong lalaki, ako na ang bahala. Zhao Yaozu, ako o ang nanay mo. Bilisan mo. Isang pipiliin lang, ililigtas mo ang anak mong lalaki o babae? Iligtas ang anak kong lalaki. Alam kong ililigtas ka ni tatay, kuya. Ikaw na lang ang mag-iisang anak ni nanay. Ikaw na ang bahalang mag-alaga kay nanay. Okay ba? Ang buong buhay ng nanay ko, palaging umiikot sa tatay ko, sa akin, at sa ate ko. Hindi niya naisip ang sarili niya. Ngayon, sa wakas, nakakita siya ng tunay na pag-ibig. Kailangan kong suportahan siya. Zhao Yaozu, mukhang sadyang ayaw mo na magkatuluyan tayo, di ba? Ganyang edad na ang nanay mo, anong kaligayahan pa ang hinahanap? Siya, dapat magpakasal sa mayaman, para maitaguyod ang kinabukasan ng mga anak. Yan ang dapat niyang hangarin. Mukhang naguguluhan lang siya. Kailangan natin siyang tulungan na gumawa ng tamang desisyon. Son, nandito ngayon ang magkabilang pamilya. Sakto para maging saksi sa'yo. Kayo na lang. Para tapos na ang usapan. Talaga? Hindi na ako makapaghintay. Huwag kang lumapit. Kung ayaw mong maghiwalay, sundin mo ako. Basta maalagaan ng nanay mo ang matanda, magkakaroon tayo ng hindi mabilang na kayamanan at karangyaan. Ayaw mo bang para sa batang nasa sinapupunan natin magsumikap? Buntis ka? Kaya. Kung gusto mong mabigyan ng mas magandang buhay ang iyong apo, hiwalayan mo na ang guard na iyon at pakasalan mo si Boss San. Sama. Tingnan mo, ang laki na ng anak mo. Ang ganda-ganda pa ng mukha mo. Ikaw talaga ang tipo ko. Boss Sun, Puntahan natin ngayon ang biyanan mo para mapilitan siyang sumunod kay Boss San ngayong araw. Halika rito. Janwilan, Matanda ka na? Nahihiya ka pa? Para lang makatulong ka sa anak mo. Oh, tama. Siya na. Bitawan niyo ang nanay ko. Ma, okay ka lang ba? Kaninong kamay ang ginamit mo para hawakan siya? Ikaw na naman, yang gwardyang to. Alam mo ba kung sino yung sinuntok mo kanina? Wala akong pakialam kung sino siya. Dahil hinawakan niya ang asawa ko, kaaway ko na siya, ako si Sheng Qiqiang. Kaya pala todo suporta ang biyenan mo sa gwardiyang to. Parang boss talaga ang dating sa pagsasalita at pagkilos. Sayang lang, kasalanan talaga sa lalaki ang walang pera. Kahit anong ganda ng salita, wala ring kwenta. Mabait talaga si Mama. Paulit-ulit pa ring naniniwala na magbabago kayo. Kawawa naman siya. Magbabago? Kung hindi ko inakalang Chairman Sheng ang napangasawa niya, papansinin ko ba siya? Tama. Kaya pala ganyan ang trato ninyo sa kanya. Paano kung sabihin ko sa'yo? Ako mismo si Chairman Sheng. Ikaw si Chairman Sheng? Kung ganoon, siya na ang Mrs. Sheng? Kung hindi ko pa nalaman ang itsura ni Mrs. Sheng, baka naniwala pa ako sa kalokohan mo. Kaso,
Alam kong si Jia Wenro ang pangalan ni Mrs. Sheng, kaya huwag ka nang magpanggap dito. Si Jia Wenro na sinasabi mo, asawa ko yun dati. Matagal na kaming hiwalay. Tigilan mo na ang kalokohan mo. Wala ka talagang kapalaran maging presidente. Umuwi ka na lang at magpatuloy sa pagiging gwardya. Dahil hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, sige. Bago kami dumating, pinadala ko kay Huilan ang isang red envelope. Sa loob ay ang appointment letter ng Sheng Group, isang appointment letter. Gusto nyo bang tingnan ngayon? Appointment letter? Talaga bang presidente siya? Anong walang kwentang appointment letter yan? Papel lang yan na walang laman? May sira ka ba sa ulo? Nababaliw ka na sa pagiging presidente. Kasi nabasa ng tubig. Paano kung totoong trabaho yon na 1,000,000 piso sa isang taon? Magsisisi kayo sa ginagawa ninyo ngayon. Ewan ko sa'yo. Hindi ako naniniwalang siya si Chairman Sheng. Anong problema? Hindi ka ba natatakot na ipahuli kita? Kung hindi kayo naniniwala, di maghanap ka. Akala mo ba, di ako magagawa dahil sa pang-aasar mo? Sasabihin ko sa'yo, ang hotel na ito, ari yan ni Ginoong Sheng. Maniwala ka o hindi, tatawagin ko na ang waiter at ibibigay ang impostor na to kay Ginoong Sheng. Ayaw talagang makinig. Talagang pamilya ng mga tanga. Waiter, tawagin mo ang tagapamahala ninyo. Magsusumbong ako, may nagpapanggap dito bilang chairman ninyo. Mahilig ka magpanggap, di ba? Tingnan natin kung makakatawa ka pa mamaya. Lao Sheng. Ginoong Sheng, may kapangyarihan at impluensya. Kahit na security guard ka niya, hindi niya papayagan na magpanggap ka sa labas bilang siya. Nasaan si Huilan? May isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Sino ang nangaabala sa pangalan ng aming chairman? Siya yon. Ito yung masamang security guard. Nagpapanggap siya bilang chairman ninyo. At pinapagmukha pa kaming tanga sa harap niya. Ngayon, tingnan natin kung anong gagawin mo. Chairman, pangkalahatang tagapamahala. Kayo pong dalawa, bakit ngayon lang kayo nagkaroon ng oras na pumunta? Ikaw pala si Chairman Sheng. Ikaw si Chairman Sheng? Akala ko ang asawa ni Chairman Sheng ay si Jia Wenro. Paano naging si Chen Huilan? Ang outdated naman ng balita mo. Kanino mo narinig yan? Sinabi na nga, ex-wife na ng tatay ko si Jia Wenro. Chairman Sheng, hindi ko alam na asawa mo pala siya. Wala akong intensyong bastusin kayo. Sila ang pumilit sa akin na sumama. Uuna na ako. Siya, talaga? Si Chairman Sheng talaga. Kaya, ano ang laman ng red envelope na ito? Tatay ko yun. Dahil tapat naman ang pagsisisi ninyo, pinagkalooban kayo ng trabaho. 2,000,000 piso bawat taon. Sayang, sinira ninyo ng sarili ninyong kamay. 2,000,000? 2,000,000? Paulit-ulit nilang ginagalaw ang asawa ko. Ipapaalam ko sa kanila ang kapalaran ng mga mang-aapi sa asawa ko. Tagapamahala Wu, utusan mo ang mga tauhan mo na bigyan sila ng matinding leksyon. Pagkatapos, palayasin sila sa Jiangcheng. Huwag po, Chairman Sheng. Kami ang bulag at mangmang. Nakikiusap kami. Huwag ninyo kaming saktan. Tumutumba kami ngayon para humingi ng tawad. Pwede na po ba yon? Nanay, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Pwede bang dahil sa sanggol sa tiyan ko, tulungan mo akong makiusap? Inay, sana ay isipin mo muna ang sarili mo. Hindi kami karapat-dapat sa pagpapatawad ninyo. Kayo tatlo, lumabas kayo. Layas, huwag ninyong istorbohin ang pagkain ni na chairman at madam. Ana, Inay, marami akong nagawang pagkakamali noon. Kaya, hindi ko inaasahang patawarin mo ako. Napag-isipan ko na. Maghahanap ako ng maayos na trabaho at unti-unting bumawi sa'yo. Tito Sheng, ang nanay ko po, ipaubaya ko na po sa inyo. Inay, Lao Sheng, ang mga yon. Ginawan kanila ng masama. Dapat silang parusahan. Kung maingay para sa'yo, edi papalabasin ko sila para mag-away. Oo nga pala. Kanina, sinabi mong ikaw ay, ha? Hoy Lan,
Kasalanan ko ito. Hindi ko talaga dapat itinago sa'yo. Ang totoo, ang tunay kong pagkatao, ay ang chairman ng Sheng Group, si Sheng Chichiang. Ang dahilan kung bakit ako nagpanggap na gwardiya at pinakasalan ka, ay natatakot akong ma-pressure ka. Ma? Ako at si Papa, hindi talaga dapat nagtago sa'yo ng ganito katagal. Pero si Papa kasi, Alam ko, ang papa mo ang pinakamayaman. Natatakot siya sa mga babaeng. Naghahangad lang sa kanyang yaman. Baka masira ang pangalan niya sa pagtanda. Naiintindihan ko lahat yan. Hindi ka nagalit sa akin? Kung magagalit ako dahil pinakamayaman ka at kumalat ang balita, hindi kaya isipin ng mga tao na baliw ako? Pero ganito pa rin ang masasabi ko. Pinakamayaman ka man o guwardiya, malusog man o may sakit, basta't magkakasama tayong pamilya, magiganang maayos ang ating buhay. Tama ka, Lola, pero pamilya na ba kayo ngayon? Parang may kulang. nako, nagmamadali kaming dalawa pumunta kay Ma, naiwan namin siya sa opisina. Lola, inapi nila ako. Oo nga pala, Lola, ito para sa'yo. Ito, hindi ba dinala ito ng mama mo para ayusin? Bakit na sa'yo? Binigay sa akin ni Assistant Jin. Sabi niya, tapos na raw ayusin, kaya dinala ko sa'yo. Tingnan mo, naayos na ba? Naayos nga. Ang galing ng teknolohiya ngayon. Paano nila nagawa yon? Paano nangyari yon? Anong nangyari? Bakit kayo nagkaganon? Inay, Anong gusto mo? May kailangan ka ba? Inay, ako yung anak mong hinahanap mo. Ako yung anak mo. Anong sinabi mo? Tingnan mo. Yung larawan sa locket mo, si Wushuang yon. Anak ko nga talaga. Hindi ka namatay? Buhay ang anak ko. Yung mga alaala bago ako magpito, wala akong maalala. Pero, naalala ko pa rin yung guho sa Yan Village. Paulit-ulit kong nananaginip na hindi ako ililigtas ng isang estrangherong ama. Talagang tadhana na magkakapamilya tayo. Hindi ko inakala na ang anak ko ay tunay mong anak. Sa buong buhay ko, ang pinakamaswerte kong nangyari ay ang aking mahal na anak ay nagpalit ng pangalan at bumalik sa akin. Sige na, huwag na tayong umiyak. Masayang araw ito. Huwag na umiyak. Oo nga, kanina pa sinasabi mong magsusorry ka sa akin. Sana hindi ko muna inilabas yung locket. Sige, pasensya na. Hindi dapat kitang iniwan sa opisina. Tao-tao, anong gusto mong kainin, order ka. Ngayon, sila ang magbabayad. Kasi iniwan ka nilang mag-isa. Waiter, Mommy, sa ganitong mamahaling restaurant, pwede bang huwag tawaging waiter? Nakakahiya. Kuro.